Hi, mga Marikoy! Pagkatapos ng birthday ni Jay sa school at sa therapy center, the next day ito na yung araw na pupunta kami ng Japan. 5 a.m. yung flight namin, 1 a.m. pa lang gising na kami ni Daddy Tano. Inihisan ko nga pala si Jay habang natutulog siya at hindi naman siya nagising. Nung nakabihas sa tayos na ako, mga Marikoy, nagpaalam na ako kay Ice. Ngayong madaling araw lang siya walang kasama kasi darating naman ng umaga si Ate Christine. Anyway, bago ko pa makalimutan, nagtimpla na ako nitong Shepu Apu. Alam nyo ba na dati constipated ako lalo na kapag nagtatravel? Kaya simula ininom ko itong Shepu Apu, mga Marikoy, napakalaking tulong nito sa akin. At every travel namin, mas dinadalasan ko ang pag-inom ng Shepu Apu. Kapag kasi umiinom ako nito, nagiging regular yung pagdudumi ko. Kaya naman, hindi na ako mukhang bloated, mga Marikoy, kasi nailalabas ko na araw-araw. Nag-decide nga pala ako na isuot ko na long sleeve yung sinusuot ko kapag nag-gym ako. Mainit kasi yung tela nito, sakto winter ngayon sa Japan. Tapos, pinatong ko na lang nga pala itong coat na nabili ko through online. Anyway, sakto na sakay ni Daddy Tano yung mga luggage namin. Dumating na si Daddy D at saka si Mami Precious Angel. Kiusap nga pala ako sa kanila kung pwedeng ihatid nila kami. Kaya si Jace, tulog pa rin siya. Binuhat na lang siya ni Daddy Tano. Yung ticket nga pala namin sa Clark kami sasakay, tapos makakarating kami ng Narita. Dapat talaga sa Hokkaido kami dahil doon yung may pinaka-snow. So last minute, nag-decide kami ni Daddy Tano na mag-Tokyo kami ng isang araw. Wala din kasi akong makitang flight dito sa Clark na diretso sa Hokkaido. Tingnan na din yung desisyon namin, hindi na kami nagbiyahe ng malayo. Katapos nga pala ng isang araw sa Tokyo, babalik kami ng Narita, tapos sasakay ulit kami ng eroplano papuntang Hokkaido. Pagdating naman namin sa Hokkaido, mga Marikoy, mag-stay kami ng 4 na araw sa Tomamu. Tapos another na 4 na araw sa Sapporo. Tapos doon na kami sasakay ng eroplano pauwi ng Pilipinas, sa Manila na kami darating. Book nga pala ito 1 week bago yung flight namin. At pricey talaga yung presyo at sobrang thankful ko kasi hindi ako yung nagbayad. Niregalo ito kay Jace ng isang CEO ng isang brand na pinopromote ko at ginagamit ko yung products nila. Kaya sobrang thankful namin kasi napakalaki ng natipid namin ni Daddy Tano. Good thing nagkaroon ako ng isang linggo para i-explain kay Jace yung pagsakay namin ng eroplano. Request niya na pupunta kami ng Japan para sa snow at alam niya na pupunta kami ng Japan. At ina-expect niya pagdating namin may snow na punong-puno na ng snow. Kaya in-explain ko muna sa kanya na sa unang araw hindi muna siya makakita ng snow. Tapos in-explain ko din sa kanya yung mga gagawin namin sa isang araw sa Tokyo. Yung pagsakay ng isa pang eroplano. Anyway, lagpas 3 oras yung biyahe namin at buong biyahe, mga Marikoy, natutulog lang itong si Jace. Bago kami lumapag, ginising ko na siya, tayan hindi naman siya nagmumuryot. Dito, sinasabi ko na sa kanya na nasa Japan na kami pero pinipilit niya wala pa daw kami sa Japan. Para sa kanya kasi, mga Marikoy, yung Japan ay merong snow. At dito nga naman sa Tokyo, walang snow kaya hindi ito Japan. Lungkot-lungkutan pa nga siya dyan pero sabi ko sa kanya wag siya malungkot kasi pagkatapos ng isang araw, magsasawa siya sa snow. Kadating nga pala namin dito sa may nakasulat na welcome to Japan, nagpicture-picture muna kami. Reminder lang nga pala, ang pagpunta sa Japan ay kailangan ng visa. Di na kami nagasikaso ngayong taon dahil last year galing na kami dito at na multiple yung visa namin. Nagkaroon kami ng 5 taon na pagkakataon na pwedeng magpabalik-balik dito sa Japan. Tapos reminder ulit, bago yung araw ng flight nyo, ayusin nyo na yung e-travel. Required yun kapag lalabas at darating ng Pilipinas. At may nire-required din yung Japan na kailangan mo mag-register through online. May mga pipilapin ka lang doon na madali lang naman. Sa immigration nga pala, wala namang masyadong tinanong sa amin. At pagdating namin dito sa Narita Airport, ang unang ginawa namin ni Daddy Tano, nag-avail kami ng packet wifi. Tapos minute na namin yung driver namin for today na si Kuya Emerwin. Siya din pala yung driver namin nung nag-Mount Fuji kami last year. Last year lang namin siya nakilala kasi nirecommend siya ng kaibigan ko. At nung nalaman niya na magja-Japan kami, chinat niya ako, mga Marikoy. Nag-decide ako na bilhan siya ng konting pampasalubong. Napakasimple lang ng mga to, mga Marikoy, pero sobrang nagustuhan niya at natuwa din siya. Anyway, kaya nga pala ako chinat ni Kuya Emerwin kasi inoopera niya kami ng libreng tour. Na daw bahala sa amin ng isang araw, mga Marikoy, dito sa Tokyo. At kung gusto daw namin, ipo-photoshoot niya din kami kasi photographer siya. Patanong naman ako sa kanya kung bakit. At dito niya na sinabi, noong nag-book daw kami last year, kami na daw yung nagbayad, tapos binlag pa daw namin siya. Mula daw noon, ang dami nang nagpapabook sa kanya. Tapos gift niya na din daw ito kay Jace. Pero syempre, hindi kami pumayag. Kahit ayaw niya, nag-abot pa rin ako sa kanya. Pinilit ko siya, mga Marikoy, sabi ko sa kanya kahit panggas lang. Anyway, dumiretso nga pala kami dito sa may Sunshine Aquarium at minute namin yung kaibigan ko. Pasalubong pa nga siya kay Jace na para bang taga rito
siya. Di siya taga rito mga mari ko, taga Pampanga din. Nagkita lang kami dito dahil nagtutour din siya. Sabi ko sa kanya, ngayong araw na to, sumama na muna siya sa amin. Pagkadating namin dito, naghanap kami kagad ng makakainan na restaurant. So din kasi pare-pareho kami na hindi pa nagla-lunch at gutom na. At ayan yung mga kinain namin, sakto nagkikrave din ako ng ramen. Pagkatapos namin kumain, dumiretso na kami sa may aquarium. Ito nga pala yung pinangako ko kay Jace na kahit nandito kami sa Tokyo, para sa kanya pa rin yung araw na to. Dito na nga din pala kami bumili ng ticket at wala namang pila at wala namang masyadong tao. 3 PM na to mga marikoy at wala pa rin kaming pahinga pero buhay na buhay pa rin kami. At in fairness naman kay Jace, simula sa Pilipinas hanggang makarating na kami dito sa Tokyo, Japan, kahit wala pa rin siyang sapat na pahinga, hindi siya nagmumuryot. Madami nga pala makikitang mga iba't ibang klaseng sea animals dito. Pero parang wala akong pamilya kasi si Jace iniiwan niya ako, mas gusto niyang kasama si Daddy Tahano. Sulit naman yung bayad dito, medyo malaki naman yung aquarium mga marikoy, tapos meron din siyang outdoor na aquarium. Una nga pala kami dito sa indoor na in-enjoy naman ni Jace. Tik pa siya mag-perform dito mga marikoy, sabi niya sa amin mermaid daw siya. Habang nagpapanggap siya na mermaid, todo support naman itong si Daddy Tahano. Pag nga pala lumabas ka dito, hindi ka na pwedeng pumasok ulit. Kaya pinasulit na muna namin kay Jace bago kami lumabas. Paglabas namin, tuwang-tuwa siya kasi nakakita siya ng madaming penguins. Actually, kaming lahat ay tuwang-tuwa kasi napaka-cute ng mga penguins. Napakaganda din ng aquarium nito kasi hindi lang siya sa baba, meron din sa taas. Tapos, kitang-kita yung pag-swimming ng mga penguins. Kukuhanan nga pala kami ni Kuya Emerwin ng stolen shot kasi ayaw ni Jace na magpa-picture. Kahit stolen, napakaganda ng mga kuha niya. Pagkatapos namin sa aquarium, mga mariko, hindi pa kami magpapahinga. Sinadjust kasi ni Kuya Emerwin na puntahan daw namin yung Tokyo Tower at picturean niya daw kami doon. Kaso si Jace nagrereklamo siya na pagod na kaya inayaan na muna namin siya sa sakyan. Nag-alternate na lang kami sa pagbaba para magpa-picture. Bukod sa napakagaling na photographer nitong si Kuya Emerwin, alam niya din yung mga lugar na pwedeng mag-picture-picture at walang masyadong tao. Kung nagbabalak kayong pumunta ng Japan at naghahanap kayo ng driver or gusto nyo magpo-photoshoot, marerecommend ko talaga itong si Kuya Emerwin. Bukod sa magaling siya, sobrang tiyaga niya ding mag-picture, ikaw na lang talaga yung magsasawa. Nag-moment nga din pala kami ni Daddy Tano, tapos umalis na kami dito at hindi pa kami magpapahinga mga marikoy. Pumunta nga pala kami din sa Ameyoko Street para magtingin-tingin pero hindi ko naman in-expect na makakabili ako. Nakabili ako ng 3 set ng earrings na may diamond, tig-isa-isa kami, si Jace at saka si Daddy Tano, tapos ako. Nadaanan din namin itong nagtitinda ng mga winter clothes at nakapili ako ng 3 na napakamura lang ng presyo, yung isa dyan nasa 600 pesos lang. Katapos niyan, hindi pa rin kami tapos dahil minute din namin si Sisi Maricar. Siya yung pumunta last year sa tindahan namin at namakyaw. Kapag meet siya sa amin kasi may mga ibibigay daw siyang regalo kay Jace. Grabe dito, sobrang thankful ko na kasi ang daming nagmamahal kay Jace. Muntik na kami pumuntang Japan mga marikoy na walang ginastos. Katulog nga pala si Jace habang namimili kami kanina at halos kakagising niya lang dito. Kakain naman siya mga marikoy pero dahil excited siya sa mga binigay ni Tita Maricar, ayaw niya nang kumain dyan. Pagkatapos ng dinner na to, tapos na talaga yung araw namin. Nagpaalam na kami sa bawat isa. Natid kami ni Kuya Emerwin sa hotel namin na malapit sa Narita Airport. Aga kasi yung flight namin papuntang Hokkaido kaya dito na lang ako nag-book. Tok 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 tok.